pag-aralan natin or ang i-focus natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng tinatawag na sound doctrine ng Bible. So sabi ko dito, you, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. Ano? So sabi diyan, you, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. Ano po, ang bawat isa sa atin, ano po, ay nais ni Lord na magturo ng appropriate doon sa sound doctrines na yun. So ano nga yung sound doctrine na ito, Pastor? Ano nga ba itong study na ito? The study that the Lord Jesus Christ has given unto us. Ano po? So let's move in number 1. Ano, sabi dito, is not about head knowledge but implemented. Okay? A sound doctrine is not about head knowledge, it is implemented. Nagigets po natin, ang sound doctrine, hindi lang po siya head knowledge. Maraming mga tao, nag-aral lang sila ng Bible school, meron na sila kaagad, sinasabi nila they have the sound doctrines in them. No, that is head knowledge. Nagigets po ninyo? That is a head knowledge. Not because you learn in seminary, you learn in theological school, you learn from your what so-called theological class or minister class, pastoral class, SOL, ano pa ba yung tawag ng iba dyan, mga cell leaders, sessions, and so on. That is not, alam mo yun, nag-aral nga sila, pero hindi nila naintindihan kung ano yung totoong sound doctrine. Ano po, ang sound doctrine ay hindi head knowledge. Ang sound doctrine ay implemented. Nagigets po ninyo? Kaya nga kung babalikan natin, sabi dito, kapag magtuturo ka yung appropriate doon sa sound doctrine. O kung ako ay magtuturo ng appropriate or sakto or tama doon sa sound doctrine, so ibig sabihin yung pagtuturo, it doesn't mean you have the sound doctrine. Nagets nyo? Hope you get it, people of God. Ano po? So, I do believe na medyo deeper to ng konti. Ano po? Hallelujah. So nawa po'y makasabay po kayo, ang bawat isa. Ano po? A sound doctrine is not head knowledge. Not because nag-aral ka po ng Bible school, nag-aral ka ng seminary school, you have the sound doctrine. Yung iba ang yayabang. Meron lang silang, alam lang nila yung eschatology, demonology. Alam niyo yung mga nag-aral sa SFM natin, kaya niyo pong tapatan yung mga yan. Kaya nyo rin yan tapatang mga yan, pero hindi natin yan goal na makipagkompetensya or makipagpagalingan sa kanila. 'Di ba? Ang pagalingan dito ay yung pag-i-implement nung natutunan mo. That is the sound doctrine. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 13 to 14, what you heard from me, okay, what you heard. Ibig sabihin kung ano yung naririnig mo sa akin, yun yung natutunan mo, tama? What you heard from me, keep as the pattern of sound. 'Di ba? Yesterday, doon sa mga nakausap ko doon sa Fairview, nung kami nag-mission, I discussed to them about pattern, principle, and something. Ano po? Many Christian, they have theology, they have eschatology, demonology, bibliology, psychology, basta lahat ng logy, meron na sila, pati criminology, they have na. Ano po? But what they heard, hindi naman nila alam yung pattern. Ano? Sabi diyan, keep as the pattern of sound teaching. Ano po? Keep as the pattern of sound teaching. So yung mga tinuturo po sa atin na doctrines ay meron pong pattern na dapat po nating gawin. Ano po? Kahapon, habang pauwi kami, nag-uusap kami ni Kuya Yo doon sa may bus, and somewhat naalala niya, ano sabi niya, "Alam mo Pas, nare-remember mo 'tong tao na 'to?" Sabi ko, "Oo, nare-remember ko yung tao na 'yan." So, I don't mention the name. Sabi niya, "Alam mo," sabi nung kapatid niya, ano na, ngayon daw cessationist na yata siya ngayon, 'di ba? Ngayon naman daw nag-cease na daw yung ano, yung healing, yung deliverance and so on, 'di ba? Sabi ko, "Ayan, kadodoktrina niya 'yan, 'di ba? Lahat na yata ng church pinuntahan po ng tao na 'yun, one by one, 'di ba? Nag-aral ng doktrina nung isa, pumunta ng CCF, nag-aral din, nagpunta ng ibang church, nagpunta ng Victory, nagpunta ng New Life, nagpunta ng ibang." Sabi ko, "Grabe naman 'tong tao na 'to." 'Di ba? Alam mo 'yun?
Sa sobrang dami na niyang doktrina or studying na pakinggan, hindi na ho niya alam kung alin yung totoo at kung alin po yung dapat niyang pakinggan or kung alin po yung tama doon. Ano po, according sa kung ano po yung leadings na ibinigay po sa kanya ni Lord. I don't say that other study is not right. No po, kung sinasabi ko po ngayong oras na ito na yung study po ng iba ay hindi tama, para na rin po ako in this position na para akong nagsabi na yung school ng iba ay hindi po approved ng DepEd or ng CHED. Nagigets po ninyo? Na parang wala silang karapatang magturo. Nagigets po ninyo? They have that authority. Kaya nga, may mga teacher yan eh. Kaya nga may church eh. Hindi po ba ninyo napansin kung babasahin po niyo yung book sa dulo, yung book ng Revelation, meron po doong mga iniwan na mga sulat. Ano po? Hallelujah, may iniwan na sulat sa Corinto, may iniwan na sulat sa Galatia, may iniwan na sulat doon sa ibang mga church. Nagigets po natin? Kasi the goal of doctrines is not to change what they study. Come on, people of God. The goal of sound doctrine is not to change your study. The purpose of sound doctrine is for you to implement what you study. Nawa po ay natutupo kayo. In Tagalog, gusto ko pong emphasize in Tagalog, yung pong natutunan nating doktrina, kaya nga sinasabi ko palagi yan kapag merong napupunta ng WTJRM. Kapag may mga napupunta sa akin na yung iba na, alam kong sila po ay mga nag-School of the Leaders na, yung iba po ay mga leaders na, and so on. Lagi ko sinasabi sa kanila, set aside what you learn from other church. No? Set aside whatever you learn from other church. Hindi ko sinasabing mali yan. Sabi ko, iset aside mo lang. Hindi ko naman sinabing kalimutan mo. Ang sabi ko, iset aside mo lang kasi darating ang panahon, magagamit mo yan in advance. Yan yung makakapagpa-advance sa'yo. But for today, learn to implement sound doctrine. Aralin mo muna kung paano mo i-implement yung totoong sound doctrines na meron ka. Diba? Kahit na po meron ka po diyang Calvinism, kahit na po may Arminianism ka dyan, kahit na po ikaw ay may right theology, if you don't know how to implement, it will become useless or it will become wrong. Nagigets po ninyo? Kahit ikaw pa ang may pinakamagandang study, kung hindi mo po yan mai-implement, nako, sabi nga ni Perena, study. Pasaway ka day. Learn ka ng learn, dili mo man i-implement. Aral ka ng aral, hindi mo naman ginagawa. Di ba para ka nang nag-aral po ng law, pero hindi ka naman nag-abogado. Ang kinuha mo, nursing. Is it suitable? Hindi. So, ganun din po yun. Yung study mo, wala akong pakialam kung anong pinag-aralan mo dyan. But what I want you to understand, yung doktrina mo, i-implement mo, meaning, aksyonan mo. Alamin mo yung pattern niyan, kung paano mo siya totoong maituturo, paano lumabas yung power niyan, paano lumabas yung anointing niyan. Alam niyo, marami pong mga nagtuturo, kapag sila po yung nagtuturo, sigaw na, "The Lord is good, the Lord is Savior, the Lord is this." Pero alam mo yun, pagdating sa'yo parang like, okay, wala pa rin gana. Pero may mga tao na they are whispering silently, but their word is very powerful. Nagigets po ninyo? Yung iba pag nagpe-pray, I declare in the mighty name of Jesus. Pero merong nagpe-pray, Father, in Jesus' name, I command every sickness live and go now. Umalis. So it's not about how you know it. It's not about how you have it. It's about how you implement it. Nagigets po ninyo? Hindi mahalaga saan, paano mo na yan natutunan. Ang pinakamahalaga dito, paano mo i-action or i-act yung natutunan mo. Many people, they are saying to me, Pastor Carl, I have faith. Then where's the action? Pastor Carl, I know the leading of the Holy Spirit. Okay. Tapos, pag may binigay sa kanila ang Holy Spirit, sasabihin nila, I need confirmation. O akala ko ba, alam mo yung
leading ni Holy Spirit, but you need confirmation. Eh, di hindi mo alam. Kasi if you truly know, katulad nga ng tinuro ni Kuya Yo kagabi or kahapon, ano, if you have something from the Lord will also the Lord will also give you a divine alignment kung ano po yung pinapagawa niya. Nagigets po natin kung ano po yung pinapagawa ng Lord. Ano po, last time meron akong nakausap na member, ano po, itinuro ko sa kanya yung secret place, paano ba niya i-access yung secret place. Tinuro ko sa kanya and look what the Lord has done. Ang pagkasabi niya, wala po akong ginawa doon. I just teach that person. Tinuro ko lang, okay, this is what you are going to do. 'Di ba? Huwag ka munang makinig sa mga kung ano-anong boses diyan sa isipan mo. Just focus to my voice today. Ano po, ipikit mo yung mata mo and ganito yung gawin mo, and so on. And the Lord given her, ano po, the vision na ibinigay na sa kanya 7 years ago. Imagine yun people of God, 7 years ago, pinagpe-pray niya na kung anong meaning nung binigay sa kanya. But you know what, people of God, after this time, after 7 years, siya mismo ang nakapag-reveal kung ano po yung ibinigay sa kanya ni Lord with full understanding, full unction in the Spirit. Nagigets po ninyo? So, hindi lahat ng nakikita ninyo, kailangan alam nyo na kaagad kung anong answer. Hallelujah, Jesus. Eh, ako nga, meron nga akong vision na unang-una pa lamang na until now, hindi ko pa rin alam kung anong ibig sabihin eh. Because it has codes. Nagigets mo ninyo? Sabi dito, what you heard from me, keep as the pattern of a sound teaching with faith and love in Christ Jesus. Ano po? So yung bawat naririnig po ninyo at bawat natututunan po ninyo kung bakit lagi ko pong sinasabi na obedience matter, it is matter na mag-obey tayo, it is matter na bawat natututunan po natin sa discipleship na ito ay i-apply mo. Bakit laging, Pastor Carl, apply, apply, apply? Ano po? Pwede bang learn muna tapos saka na yung application? Hindi pwede. Dapat every time you learn, you apply it. Dapat bawat oras, araw na natututo ka, ina-apply mo na yun pagkatapos. Ano po? Many people, they are always listening to a prophet, but they don't know how to know the word of the Lord in their life. Sila mismo, hindi nila maintindihan. Nagigets po ninyo? Oh, ano purpose mo? Bakit ka nanonood bakit ka nanonood ng prophetic? Eh, para pastor malaman ko po kung paano po nag-i-speak si Holy Spirit. O nalaman mo ba? Hindi po eh. 'Di ba? Yung iba naman mayabang. Opo, pastor, grabe. I learned this from prophet ganito. I learned how the Holy Spirit speaks. Oh, hallelujah. Shikarabababashaya. Sabi ko, okay. And then after a days or a months or even a years, babalik sa'yo, Pastor, tulungan niyo nga po ako maipag-pray kung ano po ang nais sabihin ni Lord sa akin because I need this confirmation. Eh, ihanap niyo nga po ako ng somebody that will confirm then, akala ko ba, you know, how the Holy Spirit speaks? Eh, bakit nagtatanong ka pa? When the Holy Spirit speaks to you, ano yun? Ganito lang yung sinabi sa'yo. Ano daw sinabi ni Holy Spirit? So, wala siyang ibig sabihin. Ay, Jesus. Are you learning? Natuto po kayo? You see. Many people, kaya nga po sabi ko sa inyo, the best way to discern the people if they have true faith is their mouth. Yung mga bunganga nila, doon mo malalaman kung sila'y totoong may mga pananampalataya. Because what they always spoken, tingnan mo yung implementation ng mga bunganga nila, yung mga sinabi nila. Learn. Sasabihin nila, I have the Lord. Yes, glory to God. I have this relationship kay Lord. Malayan mo, ilang araw, babalik sa'yo. Can you please pray for me because I want encouragement? Parang minsan gusto mong tuktukan eh, no? Di ba? Akala ko ba in-apply mo yung natutunan mo nung nakaraan? Ba't hindi mo naman na ngayon alam?
Ano yun? Disposable? Pagkagamit mo, tapon? Walang ganun, day. Lahat ng natutunan nyo from the day one, magto 2 years na tayo, lahat po yan magagamit ninyo, gamitin nyo. Hindi po yan tinuro sa inyo nang wala lang. Hindi po yan tinuturo ngayon because wala lang. Di ba? A sound doctrine is not about head knowledge. Maraming mga tao, they are after head knowledge, but they are not after implementation. Kaya nga tinuro sa atin ni Jesus yung tinatawag na acts. Gawin mo. Diba? Ang sabi ng Bible, if somebody are listening, but they are not doing what they learn, what they heard, what they see, they fool themselves. Mga foolish yung mga taong ganun. Panay learning, dili man application, walay implementation. Nagigets po ninyo? Sabi dyan with faith. Diba dapat kung ano yung natutunan mo, diba manampalataya ka na this is the word of the Lord, nandyan ang mahal ako ng Panginoon, and you will see. Sabi dyan, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Sabi dyan, guard the good deposit. Ay yung problem sa atin, pag may narinig kang bago, dinespose mo na yung mga narinig mo. Nagigets po ninyo? Many of you, ano man yung narinig mo kahapon, today, it is disposed. Hindi na uli natin alam. That is entrusted with you. Sabi po ng Proverbs, ang wisdom ay parang babae na sigaw ng sigaw sa kalsada. Pero nakadepende sa mga tao kung sino yung makikinig sa kanya. That's why the Bible always says to us, basahin niyo po yung Proverbs, makikita niyo doon lagi. Listen. 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 Basahin niyo yung gospel, may nakalagay doon, mga may tainga, makinig kayo. Di ba? So yung mga di nakikinig, walang tainga, bingi. Guard the good deposit. Lagi po nating i-guard yung mga good deposit na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Di ba naalala ko yung sinabi ni Nanay Grace before, nung kami nag-SFM, na whatever is essential to you, ang i-dispose mo, yung mga tingin mo yung trash. Pero mag-ingat ka sa pagtatrash mo ng mga bagay na naituro sa'yo. Baka yung itrenash mo, yun pa pala yung magpapa-breakthrough sa'yo. And many people, they are like, hindi po sila nagiging, hindi po sila nagkakaroon ng deposit. Lagi po silang releasing. Hallelujah, Jesus. Release lang. Okay? So naman po yung natuto kayo. Ang sound doctrine is not head knowledge. A sound doctrine is implementation of your knowledge. Okay? A sound doctrine is not head knowledge. It is the implementation of all your knowledge. Yun ang sound doctrine. Pansinin nyo. Anong sinabi ni Jesus dun sa mga Pariseo? Wala naman akong binago dun sa law ni Moises. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Tinuro ko lang sa kanila paano yung tama. Tinuro ko lang sa kanila paano nila i-implement. Di ba? O nagsasabi kayo dyan sa law na you need to give your tithes fully unto the Lord. Pero hindi nyo naman tinuro kung para saan ba talaga at ano ba talaga ang purpose, bakit tayo nagta-tithes. You see, people of God, many churches, they know how to tithes, but they don't know the purpose of their tithing. Nasabihin sa'yo na, ay pastor kasi sabi doon, Malakay chapter 3, verse 10. Shh. Wrong hermeneutics. Diba? Kaya bakit ang dami pa rin Kristiyanong kuripot? Bakit ang dami pa rin Kristiyanong stingy? Bakit marami pa rin mga Kristiyano na kapag binigay na nila, kukwestiyonin pa nila? Because they don't understand the protocol of God. They don't understand the pattern of God.
when it comes to sound teaching, when it comes to faith, and when it comes to loving. Alam nyo, isa sa mga paboritong word na lagi kong nire-rema sa sarili ko yung sinabi sa akin ng spiritual father ko. Sabi niya doon, Dave, habang ako'y buhay pa, makinig ka ng makinig ng makinig. Sabi ko, bakit kaya? Kasi alam mo, sabi daw ng Proverbs, tanggapin mo ang karunungan, pahalagahan mo ito dahil iingatan ka nito. Many of you are in trouble because whatever you learn, you dispose. You don't guard. Bakit kaya yung isang tao o yung isang batang pastor at this age of 28 nakasurvive in this, sabi nga para tayong tupa na tayo po ay pinakawalan sa gitna ng mga lobo. Imagine nyo, before, I experienced na bishop na mismo yun mga bishop na, mga senior pastor na, mga pastor na, mga lead pastor na, they are not there to implement. Ano po, ang meron sila, alam nyo, i-degrade ka nila, i-condemn ka nila. Anak ko, yung mga baguhan na yan, mga ganto, ganyan, ganyan yan, kulto yan. Come on, people of God, mamaya magigets ninyo, mamaya maiintindihan ninyo how the true Christian respond when it comes to sound doctrines. Hindi nating goal na baguhin kung ano yung natutunan nila. Ang goal natin dito, i-implement or magkaroon ng implementation yung natutunan nila. Parang ganito, tinuruan kitang mag-adobo, pero hindi mo naman alam yung proseso. Oo, alam mo nga yung recipe ng adobo, but do you know how to make an adobo? Diba? Baka yung kalabasan niyan minudo, kasi sa halip na toyo, ginawa mong tomato sauce. Nagigets po ninyo? One time I learned from this. Sabi ko doon sa isang nileled ko dati. Sabi ko, boy, panoorin mo ko kung paano ko gagawa ng pastel O ito yung proseso, tinuro ko, okay, this is, boil mo yung chicken, lagyan mo na ng mga pampasarap dyan para daman-daman na nila. Lasap na lasap mula loob hanggang labas. Lasap na nila yung pampalasa. Okay? And then afterwards, ganito yung gagawin mo. Alam mong ending, aday, matigas pa rin yung chicken niya. Sabi ko, anong nangyari? Anong ginawa mo? Sabi niya gano'n, hindi, gumawa kasi ako ng sarili kong version. Sabi ko, ano pang essence na nagpaturo ka sa akin if you are doing your own version? O ay di ngayon, nag-e-error, nagta-trial and error. Binigyan ko na nga ng pattern, nagpakahirap pa sa buhay. Alam niyo, many Christian are like that. Makikinig sila sa church, pero pahirapan nila yung buhay nila paglabas nila ng church. Totoo yun. Pupunta ng church, makikinig. Okay, this is how you forgive. Paglabas, ang hirap-hirap naman magpatawad. Ang hirap-hirap namang mahalin ng aking kaaway. Pero natutunan yun sa church. But they don't know how to implement. Ano po? Kaya nga isa sa mga bagay na natutunan ko as I move into this journey, sabi ko, Lord, pagka ako nagkaroon ng ministry, sabi ko, Lord, ang ituturo ko sa kanila ay more on implementation. Ayoko ng puro head knowledge lang. Oo nga, hasang-hasa nga mga utak ng mga ito. Pero ang pupurol naman nila, mag-implement ng kanilang mga natutunan. Di ba? How does it come na yung principle ng iron sharpen irons ay maibibigay sa inyo? Kung meron kang ang prophecy pero hindi mo naman kayang ituro, meron kang ang deliverance pero hindi mo naman kayang gamitin, meron kang ang word ng Panginoon pero hindi mo naman alam kung paano yan makakatulong sa ibang tao. Because the true essence of doctrines is how we help other people. That is a guide. Kaya nga sabi doon, BIBLE, basic instruction before leaving the earth. So everything that is written in the Bible is an instruction of God that needed to be implemented. Not to be changed. Not to just be a head knowledge. Not to be memorized. Nagigets po ninyo? Maraming mga tao, alam po nila yung Bible verse. Diba sabihin mo pa lamang, the Lord is my shepherd. Psalms 23 verse 1. Ang galing palakpakan tayo. Diba? How to implement? Hindi ko alam Diba? I only know how to memorize. Kaya alam nyo kapatid, doon sa mga tao na ang gagaling nila mag-memorize ng Bible verse, ano po, ang gagaling nilang mag-speak about the word of the Lord.
Hindi po ako na-a-amaze do'n, pero mas na-a-amaze po ako do'n sa walang masyadong alam na Bible verse, pero they know how to implement what they know. Kahit ang alam mo lamang John 3:16, if you know how to implement the true love of Christ onto other people, marami ka pong mababago. Bakit? Tanungin ko kayo, may alam po bang gospel yung babaeng Samaritana? Pero nakapag-turn siya ng buong Samaria patungo kay Jesus. 'Di ba? This woman, the Samaritan woman in the well, know how to implement. Wala siyang head knowledge, pero merong implementation. Si Moises, alam na ba siyang gospel before? Come on, people of God, anong binigay na word sa kanya ni Holy Spirit? Moises, pumunta ka lamang sa Paraon at ako nang bahala magsalita para sa iyo. You don't need to know more knowledge. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And many people, they always wanted to understand everything before they implement. Baliktad, implement first before you understand. That's the reason why many Christians are falling, because instead of having faith before they see miracle, they wanted to see miracle before they have faith. Pag nakita ko may gumaling, mananampalataya ako. Pag walang gumaling, hindi ako mananampalataya. Di ba? Ito po yung isang batak na batak sa maraming church ngayon. Pagka daw apostol ka, kailangan daw may 15 churches ka na ina-under mo. At meron ka ng 1,000 members under you. That is an apostolic for them. No. That is just your knowledge. A true apostle is not into head knowledge. A true apostle is into implementation. Sent out sila eh. Hindi naman sila sent in. They are sent out by God to speak what God wants. Hindi yung gusto ng pamphlet. Hindi yung sinabi ng pamphlet. Hindi yung sinabi lamang ni pastor ganito or ni bishop ganyan. Alam niyo before, when we are started, binigyan kami ng pamphlet for fasting. Alam niyo, yung pamphlet hindi ko ginamit. I pray to the Lord, Lord, what fasting do you want me to perform? And many Christian ganun sila. Pag binabaan ka ng pamphlet, okay, pwede naman yun. Wala naman akong problem doon. That is a general command. Kung yan ay galing sa church, that is a general command. But do you have your own fasting and praying? Diba? O hintayin mo na lamang kung kailan magbababa si bishop bago ka mag-fasting. But you have no conviction when, where, and what to pass. Maraming mga tao magfa-fasting sila kapag alam nilang ipagpe-pray nila. But you know what, people of God? Na ang totoo niyan, the reason why when you need to fast is for you to understand the mind of Christ. Many people magpa-fasting sila. Pagpe-pray ko kasi yung pagpe-pray ko kasi yung aking magiging trabaho. Diba? Mag-a-apply ako ng trabaho, ipagpa-fasting ko ito. Diba? So may application na bago sila lumapit sa Lord. Diba? Sabi nga ng Panginoon, submit your plan to the Lord. Dapat si Lord muna tinanong mo, Lord, ano po ba ang plano mo? Ito po bang trabaho na ito is para sa akin? Kung ito po ay para sa akin, you will do something. If this is not for me, then you will do nothing. Are you with me? Andyan pa ho kayo? Next slide, please. Let's move on to 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 6. Sabi po doon, if anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to the godly teaching, they are concealed and understand nothing. Imagine that. Sabi dito, if anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, they are concealed and understand nothing. Imagine nyo po yun. Kung meron daw pong nagtuturo sa atin ng iba sa kung ano yung tinuro ng Panginoong Jesus, wala tayong nalalaman.
Kaya po pala, hindi lahat ng mga tao anointed. Because some people, they wanted to teach what they want. They wanted to teach what they know. Ano po? Not what God's want, not what God's instructed to teach. Kanina I was asking the Lord, sabi ko, Lord, what do you want me to teach them? Sabi ng Lord, teach them what is a sound doctrine. Don't teach them the doctrine, teach them how to know a sound doctrine. Because there's a lot of sound doctrines that will head you to Christ. Thank you, Jesus. Sabi dito, they have unhealthy interest in controversies and quarrel about words that result in envy. Imagine nyo yun. Doon pa lang makikita nyo na kaagad. Yung mga taong hindi nila alam yung totoong sound doctrine, ito daw po ang kanilang napupuntahan. Unhealthy interest in controversy. Ano po? Yung masyadong makontrobersiya sa buhay. Yung parang ang dami niyang alam, pero walang laman, parang lata lang. Amen? And quarrel. Nakikipagbabagan, nakikipag-awayan para lamang sa salita na nagre-result lamang naman sa pag-iinggitan. Pansinin nyo. Those people na nagsasabi that cessationism is right, this is the perception. Yung tao na nagsasabi na cessationist or na nagsis na yung power ni Holy Spirit, it is because hindi kasi nila kayang gawin yung nagagawa ng mga tao na na kanilang kinakalaban. O pag nakita nila, oy, this pastor is doing laying of hands. This pastor is doing a slain in the spirit. That is not biblical. Pero napag-aralan na po namin yan sa SFM. That is biblical. Gusto niyo po ng proof? One proof in the Bible, basahin nyo na lang, is nung moment na na-encounter ng mga apostol at ni Jesus, yung batang inaalihan ng spirit of epilepsy. Ano po? And that unclean spirit make that person to be what? To be like dead. Kaya nga sabi ng mga tao, ala, parang patay na yata yan ah. Patay na yata yung bata na yun. Bumubula na yung bibig, tapos parang hindi na gumagalaw. Ano sagot ni Jesus? Because they have what? Diba? Ang alam nila, patay na yun. Bakit? Hindi nila alam yung sound doctrine eh. Hindi nila alam yung totoong acts ng Panginoon. Pagdating sa ganun, wala. Ilibing nyo na yan, patay na yan. Ano? But the Lord know that the sound doctrines of the Lord says that you can raise the dead. Ano? Sabi pa niya doon, hindi siya patay, natutulog lang yan. Diba? O hindi pa siya patay. Sabi niya, oy bata, bumangon ka. At bumangon yung bata. You see, people of God? And today, many people, they are demonizing what the Holy Spirit is doing. Kasi bakit? Bakit nila dinidemonize? Hindi kasi nila kayang gawin eh. So kung hindi nila kayang gawin, chismis na lang nila. Kung hindi na lang na kayang gawin, di gumawa na lang sila ng sarili ng theory or sarili ng study. Ano po? Na nandoon din sa Bible to make it looks unreal. Ganun din naman yung mga Pariseo kay Jesus. Laging binabatuhan nila si Jesus ng word ng Panginoon para mapatunayan nilalapastangan mo ang Diyos ng Israel. Same pattern. The Pharisees, the Sadducees, and the scribe know. They know. Hallelujah. They know doctrines. Pinag-aralan nila eh. Alam niyo po ba kung anong trabaho ng mga scribes? Sila po yung mga nagtatranslate. Sila po yung mga scholars na nagtatranslate ng word na yun in different languages. In a right unctions. They know it. They know the knowledge. They know what they study. They know the Torah. They know the Apocrypha. They know the Dead Sea Scroll. But they don't know how to implement. Pero nung dumating si Jesus doon, nung sinabi po doon sa gospel na darating ang panahon that the Lord will rise one person that will baptize. It happens.
mayroong isang ipapanganak na nagngangalang Jesus or Emmanuel doon sa Bethlehem. It happened. Implementation. Nagigets po ninyo? So a sound doctrine is not about your head knowledge. It is about your implementation. I was remember before, naalala ko before, nung kami po yung nag-i-start pa lamang, so sa tagal na po namin magkasama ni Kuya Yo, ni Prophet, before po, marami na po kaming kaguluhan yan sa mundo. Sabi niya sa akin dati, nagkakagulo pa kami noon. Ano pa yan, MD pa yan si Prophet Rainier before. Sabi niya sa akin, nag-aaway kasi kami noon, parang may pagtatalo kami or may quarrel kami about dun sa music. Sabi niya sa akin noon, you don't know the heart of a musician. Sabi ko, yes, you are a musician, but you don't know the true heart of a true worshiper of God. Banatan kaming ganyan. Sabi ko, alam mong kumanta, pero alam kong i-implement yung totoong worship kahit hindi ako magaling kumanta. You know how to sing, but I know how to be intimate in my singing, even though tagilid-tagilid yung mga tono nun. In one moment, doon niya na-realize. Lumapit yan sa akin, nag-sorry yan. Sabi niya, Pas, sorry. I underestimate you. Na ganito, ganyan-ganyan. Sabi ko, you see, hindi ako galit. Sinasabi ko lamang sa iyo na when it comes to music, the Bible says, it is not about how you play the music. It is not about your discarte to hit the notes, the harmonies, and so on. It is about the implementation. At nung kami pumunta ng RRB, isa yun sa mga bagay na sinare ko yun sa kanila. Sabi ko, di ba nakita nyo ang daming kumanta? And some of them, they have differences. Pare-pareho silang magagaling kumanta. They are all anointed, but they have differences. They are all anointed, but they have differences. Meron silang kayang i-cater na hindi kayang i-cater ng iba. At yung na-i-cater ng isa, hindi naman kayang i-cater ng iba. Nagigets po ninyo? So sinabi po dyan, yung mga tao po na mga head knowledge lang yung alam, mahilig po sila sa mga controversy. Mahilig ang makipagtalo, mahilig ang makipagtalastasan, na nagre-result saan sa NB. Nagkakaroon daw po ng strife. Meaning, nagkakasugat-sugat po yung mga tao. Kaya po, ang nangyayari, nagkakaroon ng church hurts. Bakit? Yung doctrines po nila, hindi naman nila totoong alam kung paano i-implement. Kaya ang nangyayari, yung mga tao sa church, nagkakaroon ng church hurts. Nagkakaroon ng strife. Tapos magtataka sila. Tapos ikaw na nga yung na-stripe, ikaw na nga yung nagasgasan, nagalusan, ikaw pa yung i-demonize. Antindi? Ikaw pa yung dishonor, ikaw pa yung rebellious, aray ko. Di ba? Sabi dito, malicious talk. Di ba? Sila yung nakakaintindi ng doctrines, hindi naman kasi yan tinuturo sa buong congregation. Nagigets nyo? Ang doctrine, hindi lahat ng nasa church alam yon. Pastor po ako, at alam ko yon. Hindi lahat ng tao sa WTJR alam nila yung doctrines na nilalakaran ng WTJR. Nagigets po ninyo? And that's the reason why, bakit pinag-aaral ko sila ng SFM for them to understand what doctrines we are walking on to. Ano ba talaga yung ating doktrina? Ano ba talaga yung nilalakaran natin? Totoo ba talaga na we believe in healing, deliverance, and prophecy? O ito ay joke time lang? Diba? Yung bang doktrinang alam natin ay hindi ba kontra doon sa ating pong paniniwala? Diba? Hindi mo pwedeng urong-sulong ka. Ano po? Sabi dito, malicious talk. Silang mga leader yung nakakaalam ng kung ano yung tama, pero sila yung madalas malisyoso. Diba? Nakita lang nilang, ito yung madalas na nangyayari sa church eh. Pansinin nyo dito ako natatawa. Merong moments in the church na may mai-encounter ako. I do respect yung ibang tao. Pero may mga moments na sinasabi nila, uy, kapag magdi-discipleship ka, dapat yung babae sa babae, tapos yung lalaki sa lalaki ang magdi-disciple.
Sabi ko, bakit? Sabi nila, it is because for us to be, ano daw, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ako naniniwala doon. Eh, paano kung ibinigay sa iyo ng Panginoon ay, katulad halimbawa nung kay Kuya Yo. 'Di ba, ang binigay sa kanya yung mga babae para i-lead. Ay, paano yun? Ibibigay niya ba yun kay Ate Ella? Ibibigay niya ba yun kay Sis Dana? Ibibigay niya ba yun kay Nanay Ann? Eh, di baka nangawala lahat yun kasi hindi naman siya kilala or hindi naman sila kilala. Di ba? Nagigets po ninyo? Oh, yung si people of God, di ba? Kasi masyado silang malisyoso. Ano po? Porket idinidisciple lamang, eh, ibig sabihin wala silang tiwala doon sa kanilang nililid. Hindi nila kayang i-implement kung ano yung totoong doctrines na kanila pong ginagalawan. That's why they have malicious, not just malicious talking, but malicious mind. Sabi dito, evil suspicions or suspicious or suspicions. Ito na yung moment na na-encounter ko before eh. Kami, nagsha-sharing kami, pero dinidemonize kami. Nagsha-sharing kami about the Lord, at the same time, dinidemonize kami. Kasi daw, bakit daw kami nagkakaroon ng grupo-grupo? Anong feeling nyo sa amin? Nagtiterorista kami. Di ba? Kaya kami naggugrupo-grupo or kaya kami nagkakaroon ng papalakasan kami. Ngayon kung ayaw mo lumakas, wag mo. Huwag mo kami idamay. Napaka-evil nung kanilang mga suspetsya. Ang tawag namin dito before, TH ba? Tamang hinala lagi. Laging may hinala. Pero wala namang napala. Constant friction between people of corrupt mind. Lagi nakikipagtalastasan dun sa mga tao. Iintindihin mo kung ikaw ay totoo kung may understanding. Lahat pinupuna, lahat ganito, lahat ganyan. Di ba? Kung walang understanding. Imagine mo, maraming mga pastor ngayon, they have their doctrines. Pero makikipagtalo sila sa mga member. Di ba? Parang ansyode ng mga ganun. Di ba? Kaya mangyayari, magkakaroon ng friction over dun sa tao na yun. Magkakainitan, magkakagalitan. Hanggang sa yung iba, dinala lahat ng mga niya, dinala lahat ng mga invite sa kabilang church. Tapos nagalit, dinimonize. Diba? Pareho silang foolish. Nagigets po ninyo? Sabi dito, who have been robbed of the truth and who think that godliness is means to financial gain. So, ang lagi po nilang iniisip, ito na po yung yung lahat po ng bagay is all about financial gain. So, ito po ay example lamang yung financial gain. Meaning to say na blessing palagi. Yung alam nila, pag naglingkod sila kay Lord, be-bless sila. Pag may blessing, na kay Lord sila. Pag nagsasuffer sila, wala sila kay Lord. Yan yung mga thoughts ng mga tao na hindi alam i-implement yung sound doctrine. Ang nakikita lang nila ay yung buhay po ni Joseph. Pero hindi nila nakita yung paghihirap ni Joseph. Alam lang nila yung yaman ni Job, pero hindi nila alam yung paghihirap ni Job. Kaya po sila seasonal. Pag masaya sa church, nabe-bless sa church, may libreng bigas, libreng pakain, always available. Pag wala na rin. Sabi pa dito, but godliness with contentment is a great gain. Imagine nyo po yun. Ang totoong godliness ay yung may kakontentuhan, hindi yung uncontented. Bakit kaya may mga moments na sinasabi ko sa inyo niya, you need to focus of what you receive. At huwag na kayo maghanap ng sobra. Hindi po yung nakatanggap ka ng vision, hanap ka, binaybay mo na lahat ng church para lamang malaman mo kung ano po yung meaning ng panaginip mo, meaning ng vision mo, yung ganito, ganyan, ganyan. Makontento ka kaya? Di ba? Matuto ka kaya maghintay sometimes? You see, people of God? Many of us, we are so troubled. Nang akala nating godliness ay yung kapag punong-puno tayo ng head knowledge. The true godliness, sinabi dyan, but godliness with contentment is a great gain. Ano po? Yung mga totoong nag-walk sa godliness, meron silang contentment sa buhay. Pansinin nyo, kaya nila mag-give without hurting themselves. Kaya nila magbigay ng kung ano yung kaya nila nang sila po ay may joyfulness in the heart. Bakit?
Kasi kontento sila eh. Maliit man o malaki, malaki man o maliit, ang kanila pong natatanggap, they are willing to do the pattern, the principle, the implementation of the Lord. Nagigets po ninyo? Maliit yung natatanggap ko ngayon. Okay, I will give more so that I may receive more from the Lord. Ano po, number 2, a sound doctrine is not just heard but practiced. Ang sound doctrine, hindi lang po yan narinig mo. Dapat pinapractice mo. Sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, for the time will come when people will not put up with sound doctrine, instead to suit their own desire. They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Imagine, sabi dito, ano po, darating daw po yung panahon na yung mga tao, magga-gather sila ng napakadami pong tagapagturo sa kanilang paligid para lamang po marinig kung ano yung gusto lang nilang marinig. Pero i-reject nila yung isang teacher or isang tagapagturo na nagtuturo sa kanila ng right practice ng doctrine na kanilang inaral. Now you learn, people of God? You see it? Rababashe. Whatever you heard, mga kapatid, mga anak, ano po, bawat naririnig po natin at bawat natututunan natin, apply natin. Ano po? Wala po kami ibibigay sa inyo na hindi po makakapag-grow sa inyo. Marami na po ditong nag-grow because they focus, they understand, they listen. But for those people who don't listen and understand, ano po, the sound doctrines or the teaching that they've heard, they are still in trouble. Hallelujah. They're always in trouble. Yarababashi. No, kaya sabi dito, it is not just heard but practice. Yung sound doctrine na ibinigay po sa atin, yung study na ibinigay sa atin, hindi po yan basta study lang. Kaya alam nyo, kapag nagba-Bible study tayo, pinapractice yan. Hindi naman sinabi ni Lord na maging perfect ka. Ang sabi ni Lord, i-practice mo. So meaning, sa practice ba, lagi kang tama. Kaya nga ka nga nagpa-practice, ibig sabihin, magkakamali ka. So upon your walk in the Lord, I am saying you, people of God, na magkakamali ka. Pinapractice mo eh. Like for example, kung ako po, alimbawa, dati ako naninigarilyo, ay bukas po ba, ay pwede ho ba na wala na yung paninigarilyo ko? Come on, people of God, may proseso yan. Hindi po yan agad-agad bukas ay hindi ko na kayang gawin. Ganon din po sa last. You do masturbation today, and you expected tomorrow, hindi mo na yung magagawa, the next day, and so on and so forth. It is discipline. It has process. It is needed to be practiced. I-practice mo to always focus on the things above rather than the things of this world. Nagigets po ninyo? Hallelujah. Kung ikaw po ay naging ubis na ang iyong timbang, hindi naman po kinabukasan agad ay pag hindi ka na kumain ay papayat ka na kaagad. It is a process. Dadaan ka muna sa proseso. Maaaring ikay mag-gym, yung iba ay nagpo-food diet, yung iba ay nagwo-walking, yung iba ay swimming and so on and so forth. It is a process. It is needed to be practiced. May mga pagkakataon na kapag New Year, cheat muna, day. 'Di ba? May lechon eh. 'Di ba? Bukas na uli ang diet. Pansinin ninyo, kayo nga po eh. Ang dami sa atin, nag-New Year's resolution kayo, yung resolution nyo. Hindi na po solution ang nangyari. 'Di ba? Delusion na lang eh. Mga alaala na lang. Ano po, yung sinabi niya at pinagtatalon-talon pa niya nung New Year, wala, naging illusion na lamang. December na ulit, wala pang nagawa kahit isa, day. Ano? Narinig lang namin na sinabi doon, magbabago na ako. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Nagigets niyo po? Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Wait for a moment, guys. Saglit lang.
gano'n based Thank you, Lord. Saying, pardon me, people of God. So, ayun, glory to Jesus. So, ayun nga. So, katulad nga po na sinasabi ko, So, a, a sound doctrine is not just heard but practice. Ano po yung sound doctrine? Hindi lang po yan, narinig lang natin. Ano po yan po ay pinapractice natin. Hallelujah, Jesus. Di ba kahapon, nagkaroon po ako ng moment na maituro or ma-practice yung ating pong ibang mga leader. Hallelujah. Ano po, and they are so amazed. Nagulat sila, sabi niya, ganito pala yun. Ito pala yung ganito po pala yun para malaman namin kung are we releasing something or are not releasing something or what is this? Sabi nila, oh, amazing. No? Sabi nung isa, alam mo pa, hindi ko pa to naranasan. Ay, naging leader na, naging ano ka na sa church mo, hindi mo pa alam kung paano yun. 'Di ba? Tapos natawanan sila kahapon, sabi, ang galing, para na kami mga sangre, para na kami naghahawak ng brilyante. Totoo pala yun. Bakit ganun yung nararamdaman ko, iba yung nararamdaman niya, ang galing, amazing. Sabi ko, oh, 'di ba? Tapos as I interpret them, the differences of their gifts, nalala, oo nga ang galing. Kasi kapatid, paano mo naman pa-practicein yung bagay na hindi mo alam? 'Di ba? What is the sense that I know how to do basketball if I don't practice basketball? What is the sense? Ano po, parang ganito din. Anin ko naman yung practice ko ng pagluluto ko, hindi naman ako nakikinig. Malamang laging sunog ang luto ko. Hindi ako nakikinig doon sa mga marunong magluto. At ano naman din gagawin ko kung panikinig-kinig lang ako, ayaw ko namang subukan. Kasi minsan na kasing naging maalat yung luto ko, kaya ayaw ko nang isubukan. Natural, practice nga lang, magkakamali at magkakamali. Ako nga nung una akong nagluto ng adobo, talaga namang hintago sa butuhang alatay. 'Di ba? Sumunod ay sakto na ang alat pero ang asim naman parang paksiw na. Oh, until hmm, until I have this moment, ano po, para magawa ko po yung dapat kong gawin. Ano yun, si people of God? Hallelujah. So, kaya alam nyo kapatid, totoo po yung sinabi dyan, 'di ba? Hindi mo naman kailangan ng sobrang daming tagapagturo, 'di ba? Oo nga, ang dami nga nagtuturo sa'yo, ang dami mong pinapakinggan sa YouTube, sa Facebook, and so on. Pero ang tanong, pina-practice mo ba yung napakinggan mo? And that's the problem. Many people, they wanted to listen and listen and listen and listen and listen, but they don't practice and practice and practice and practice. Alam niyo before, may mga tao nagsasabi sa akin, Pastor Carl, alam mo, magbasa ka ng mga ganitong mga libro. Ang dami nilang sinabi. Sabi ko, ano to, babasahin ko na yung buong library? Sabi ko, hindi. Yun ang Bible, hindi ko pa mabasa ng buo. Pagbabasahin mo pa ako ng libraryng libro, matutulog na lang ako. You see? Meron namang iba, ang dami na daw binasa, nagbasa na daw po ng The Secret of the Anointing, nagbasa na ng ganito, nagbasa na ng ganyan. Tapos tinanong ko, yung Bible mo, nabasa mo na?
from Genesis to Revelation, hindi papas. Tigilan mo yung binabasa mo, basahin mo yung Bible mo. Di ba? Secret of the anointing ka. Ano ka, into power? Into anointing ka. Yung relationship mo nga kay Lord, ligwak eh. Aralin mo muna yung relationship mo kay Lord. Seek first the kingdom of God. Nagigets po ninyo? Di ba? Many of us, gusto natin bumasa na ng lahat ng mga sikat na mga libro. No, binasa mo na yung libro ni ni Billy Graham's lahat from lahat ng mga libro, lahat ng Pero yung Bible mo hindi mo naman nabasa. Hindi mo naman yung sobrang dami mong nabasa or narinig na hindi mo naman kayang i-practice. Ano po? Minsan nga po may mga lumalapit sa akin, alam mo, nag-aral po ako ng financial education. Okay. Tapos malay mo, after a month. So may pag-pray mo nga po ako kasi parang I am under the spirit of poverty pa rin. In-apply mo ba yung pinag-aralan mo nung nakaraang sinabi mo sa akin? Matandain pa naman ako. So minsan sabage yung mga magrereklamo. Sabi ko, di ba nag-aral ka ng financial kinemerot nung nakaraan? Bakit di mo in-apply? Yun na nga po pas ang problema eh. Di ba? Hindi ko po alam gawin eh. Yun din po yung madalas na sinasabi ko po sa inyo. Ano po? Don't gather many numbers of teachers sa inyong buhay. Huwag kayong masyadong maraming mga alam mo yun, ang dami-dami nating mga tagapagturo hihingin. Uy, pastor, evangelist kasi ako eh. Gusto ko kasi matuto about evangelism. Kaya ka nga nilagay ng Panginoon under ng shepherd mo eh. Kasi siya magtuturo sa iyo kung ano po yung ibinigay sa iyo ni Lord. Di ba? Bakit po si Samuel natuto siya ng pagiging prophet? Si Eli naman ay hindi propeta. Di ba? Bakit si Joshua hindi siya tinawag na prophet Joshua? Pero si Moises tinawag siya na prophet Moses. So ibig sabihin, hindi yun about dun eh. It's about the Father that the Lord has given to you. Kung ang binigay sa iyo, ako nga naging apostol ako, ang aking spiritual father, pastor eh. Nagigets po ninyo? So a sound doctrine, hallelujah, is it not just heard, but it is practiced. Hindi lang po natin basta narinig. Di ba? Yun yung tinuturo ng spiritual father mo, hindi mo pa ma-practice. Tapos ang dami mo pang teacher na igagather para lamang masunod yung gusto mo, masunod po yung gusto mong marinig. Kasi si Pastor Carl, masungit yan eh. Di ba? Nangaano kasi yan eh. Basta yung nangaano talaga yan eh. Di ba? Kaya naganap na lang ako ng ibang teachers, yung hindi nang aano. Pero may Basta yung di ba? Yun na yun. Hallelujah, Jesus. Una yun si people of God. Many of us, marami sa atin, naging ganun po tayo. Ang alam natin, pagka meron na tayong head knowledge, okay na dahil. Hindi. Ang totoong sound doctrine, hindi lang yan basta pinapakinggan. Yan po ay pinapractice din. Minsan may mga nagtataka sa akin. Imagine nyo, one moment, may nakaharap akong, siya po ay naglilingkod na kay Lord ngayon, pero before, siya raw po ay meron po siyang knowledge about witchcraft. Ako rin, may knowledge din ako about witchcraft, pero pinapractice ko yung mga natutunan ko kung paano ko aalamin. Ngayon, shinare ko yung natutunan ko. Sabi ko, may idea ka ba about dito sa na to? May pinakita po ako sa kanya na para pong, anong tawag doon? Para siyang maliit na ninyo or maliit na ganon na something na para siyang, ano ba yung tawag doon? Parang medalyon, parang something ganon. Sabi ko, etong isang bagay na binigay mo sa akin na to. Sabi ko, ano to? Tinest ko lang siya pero alam ko na. Sabi ko, ano to? Ganun, based din po sa mga sabi niya, hindi ko nga po alam kasi kung ano yan. Sabi Sabi ko, Panginoon habang sa'yo nananalangin nang galing po si to? Ate Sinurrender mo sa akin, kanina, meron ka nito, hindi mo alam nanalangin kung po para ako. saan to. So, Sabi niya, third para saan po ba yan? series Sabi ko, na hindi ko ginawa. sasabihin. Di ba? So doon ko nalaman, akala ko ba itong tao na to mangkukulam? Akala ko ba itong tao na to witch? Ba't hindi niya to alam? Akala ko po ba may mga kakilala to ng mga albularyo? Ba't hindi sa kanya tinuro to? So ibig sabihin, may mamema lang yung mga ganun. Di ba?
puro ano lang, hanash. Di ba? Meron pa isang moment na may nakausap ako, sabi ko, "Do you know what is infernales?" Sabi niya, "Ano yun? Ngayon ko lang yun narinig." Sabi ko, "Oh, hindi mo alam? Wag mo na alamin." Di ba? No, you see, people of God, alam niyo kung ano po yung natutunan ko dun sa aking spiritual father, kung ano po yung aking mga narinig before, yun po yung naituturo at nai-share ko po sa inyo. Ano po, I realize na ang mga demonyo pala ay parang parang sakit sa atin sa katawan. Ang sintomas pare-pareho. Ang sintomas iisa lang. Pansinin niyo po, yung sintomas po ng high blood at low blood pareho lang. Sumasakit yung batok, nahihilo, nasusuka, nagpapalpitate. So ganun din po ang demons. Hallelujah, Jesus. Hindi lahat ng in-related to sexual lust ay spirit of lust. Marami po silang differences. May pagkakaiba. Kailangan mong tingnan. Yung gano'n based din po sa mga Nagigets po ninyo? napagdaan Eh ng sabi mga dyan, for the araw. times Kaya will come purihin ng Panginoon when habang people will not nananalangin. put up a sound doctrine. Ano po, ang i-a-apply na lang nila kung ano na lang po yung kanilang narinig pero hindi na po nila ipapractice yun. Makikinig na lang na sila na makikinig, paramihan na lang ng alam. Tapos po, hindi naman po na ipuput into practice kung ano po yung kanila pong natutunan. At marami pong mga Kristiyano po'y ganyan. Ano po, ang dami pong naisulat sa kanilang journal, pero wala po na i-apply kahit isa doon. Ang dami ng librong binasa, yung Bible hindi naman nila natapos. Ba kaya before sinasabaj ko yung mga nagtatanong sa akin before na ano, sabi nila, suplado naman nito. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Nanay Ann kagabi. Sabi niya sa akin, alam mo pa, pag tiningnan ka kasi parang ang suplado mo kasing tingnan eh. Kaya pala minsan sinasabi nila parang ang talim ko daw tumingin. Kasi parang ang suplado-suplado ko daw kapag ka nakakaharap daw ako nila. Hallelujah. Diba sinasabaj ko yung mga ganun. Sabi mo, mag-ano kayo ng ganyan. Basa-basa kayo ng napakadaming libro. Bible mo nga, hindi mo nga mabasa eh. Diba? Minsan may magtatanong sa akin, Pastor Carl, nabasa mo na yung libro ni ganito? May hindi. Diba? In the whole 7 years ng paglilingkod ko kay Lord, ano po, wala pa po akong ibang libro na ang dami ko pong libro dito. May mga binigay pa dito sila Pastor Rodel and so on. Pero hindi ko po nabasa yan. Diba? May mga binigay din libro si Ninang Danay. Hindi ko nga binasa. Hindi ko nga nabasa eh. Naka-display lang. May mga prophetic inemerot doon. Sabi ko ay, naku, hindi ko maintindihan yan. Siguro soon in time. Diba? Sa 7 years po ng paglilingkod ko, I have 2 books lamang na nabasa. The Bible and Healing is Yours ni Pastor Hiram. Hindi ko pa nga yung tapos eh. Yun pa lang. Kahit po yung libro ni Apostle Catherine Creek, hindi ko pa nga nabasa yun eh. Pero alam ko, binigyan ako nun ni Sis Dana ng ganun eh. Pero hindi ko nabasa. So you see, people of God, ano po sa bawat isa po sa atin, ano po, kung ikaw po ay nakinig po ng doktrina ng church po ninyo, ano po, dapat i-put up ninyo into practice. Kasi Kristiyano tayo. Eh di baka mas okay pa sa iyo yung Iglesia ni Cristo. Kasi sila, bago ka maging totoong miyembro nila, dinodoktrinahan muna sila. Tapos ipapractice nila yung doktrina nila. And then boom, Iglesia ni Cristo ka na. Eh tayong mga Kristiyano, tamad. Kinig-kinig lang, pero dili mag-practice. Diba? Lesson. Dili, practice ba?
Kaya kapatid, don't always think na para magkaroon ka ng something ay mag-gathered ka ng mag-gathered ng maraming tagapagturo. Ano po, alam nyo, para sa akin, in my opinion, sa sobrang dami ng nagtuturo sa atin, mahihirapan na tayong intindihin yung itinuturo because they have different perspective. Kaya may mga moment po na, alam nyo yun, naalala ko last time, nag-aas sa akin I think si Ate Milty yata. Sabi niya sa akin, pa, narinig ko kay ganitong, ito yung tinuro niya. Narinig ko doon sa isang ganito, ito yung tinuro niya. Can you please enlighten me about this matter? Sige. Diba? Kasi some of that particular people, meron silang iba't ibang perspective. The perspective of the pastor is different to the perspective of the prophet and different to the perspective of the apostle, and it is very different to the perspective of evangelist as well. Nagigets po ninyo? Ang healing at deliverance ay connected. Ang prophetic at intercession connected. Pansinin nyo. May mga intercessor na hindi kaya mag-prophesy pero walang prophet na hindi kaya mag-prophesy. Walang prophet na hindi kaya mag-intercede. May mga binigyan ng ability to heal sickness pero hindi nila kaya mag-cast out ng demons. But every deliverance minister can also cast out healing. It is part of their life. Nagigets po ninyo? Kaya kapatid, hindi po kung ano lamang yung nais natin or kung sino lang po yung gusto natin na marinig. Hallelujah. Yun lang yung papakinggan natin. We are not listening to the sound doctrine that the Lord has given unto us. Inilagay ka under an apostle, pero you wanted to listen to some other people or some gathered teachers that you think the Lord has given to you, tapos naguguluhan ka mismo sa walk mo. Diba? I-remind ko po ulit kayo dun sa last time na na-share ko po sa inyo. Ano po, the purpose is origin into different area. The inherited and the givenly purpose. Si Joshua, yung purpose niya, na-inherit niya kay Moises. Si Elisha, na-inherit niya kay Elijah. Amen? Pero si Moises at si Elijah, they have given divine purpose. They have given or heavenly divine purpose. Yung binigay sa kanila. Diba? So, paano kaya ma-inherit ni Joshua yung purpose na yun kay Moises kung pinakinggan niya si Aaron at si Miriam? Leader din naman yun. Paano kaya naging propeta si Samuel kung hindi siya nakinig kay Eli? Imagine nyo yun? Yung tao pang nagturo kay Samuel na marinig yung boses ng Panginoon, anak ng Siomay. Yun pa ang binigay na vision sa kanya. Yung magaganap kay Eli sa buong family niya. You see? Pero anong sabi po ni Eli? Samuel, kung ano man ang sinabi sa iyo ng Panginoon, sabihin mo sa akin. Maluwag ko itong tatanggapin. Or else, ikaw magbe-bear ng consequences kapag hindi mo yung ginawa. Tinuruan siya ni Eli na, anak, kahit para sa akin pa yung vision na yan, makinig ka sa Panginoon. That is the sound study or doctrines or prophetic word that the Lord has given to you. I-practice mong sundin siya. Kasi kung una pa lamang hindi ka na sumunod, lahat ng prophecy ni Samuel naging void. Pero dahil nag-o-obey siya, sabi ng Bible, there is no word of Samuel na bumagsak sa lupa na hindi nagkatotoo. Are you with me, people of God? Let's move on to number 3. A sound doctrine is for reliable people. Ang sound doctrine, bakit hindi siya tinuturo sa lahat ng tao sa church? Kasi marami dyan yayabang, lalo na yung mga baguhan. Pag nalaman nila yung bibliology, demonology, yayabang ng mga yan. It is given for reliable.
Sabi po dito, 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach other. Ang purpose po ng doctrine or ng study ay para ipasa namin sa inyo. Hindi namin kayo tinuruan para iyabang nyo yan sa iba. Tinuruan namin kayo ng doctrines or ng sound doctrine na ibinigay sa inyo nung napunta kayo ng WTJR o yung iba sa atin, nung napunta kayo ng church ninyo, tinuruan kayo ng sound doctrine, you are reliable to receive that and you are qualified to teach other. Siguro kung yung sound doctrines na yun is not reliable para matutunan ng mga elders ng ministry, siguro hindi rin sila qualified to teach unto other. Ngayon alam nyo na yung purpose, bakit yung mga pastor nagba-Bible schooling. Because what they receive or what is entrust in them. Kaya nga po nung nag-aral ako ng Bible school, sabi ko nun, Lord, bigyan mo po ako ng right na Bible school. Ayoko, Lord, nung hindi anointed. Hindi na lang ako papasok kapag hindi anointed yan. Gusto ko yung anointed na school. Pag scroll up ko, uy, may newly registration, CSB batch 2021. Sabi ko, uy, anointed church. Sige, Lord, I will. Sabi ko, Lord, wala akong pa-registration. 1,000 yun. Diba? Sabi ko, Lord, provide for me. That time, may mga nag-tip sa amin na mga customer namin. Diba? So, may pambayad na ako agad. Enroll ako. Nagpaalam muna po ako sa spiritual father ko. Sagot niya sa akin, bakit ka mag-aaral? Sabi ko, para mas magawa ko yung trabaho ko bilang pastor or bilang leader. Sabi, mag-aral ka. At turuan mo rin ako, sabi niya. So, sige, pass. So, hindi siya naging sa amin. Hindi siya naging kayayabangan. Hindi siya naging stripe sa church. Hindi siya naging malicious. Yung iba, pag nagpaalam ka, Pastor, mag-aaral po ako ng SFM. Ay, baka mamaya, dalhin ka na yan sa mga kulto, ha? Baka mamaya, malicious talks. Evil mindsets. Marami pong ganyan. Ayaw kang papuntahin. Ano po? Hallelujah, Jesus. Naalala ko po yung mga sa tagal ko nang na-encounter yung mga conferences, ganyan. Marami mga tao doon ako na yung iba po doon para maka-attend ng conference, tumatakas lang daw sa kanilang mga pastor. Sabi ko, bakit kayo tumatakas? Kasi po sa church po namin bawal yan eh. Kaya nga po hindi rin po kami nagpipicture. Bakit? Kasi po sabi po ng pastor namin, diba? Iisa lamang daw po ang shepherd namin. Diba? Okay. Diba? Malaman-laman ko yung pastor pala takot lang maagawan ng member. Diba? Parang mga Pariseo. Takot na takot sila every time na magtuturo si Jesus. Bakit? Kasi every time kapag mga maraming Pariseo ang umahad lang sa ginagawa ko, ibig sabihin yan, dyan ka nilagay ng Panginoon. Kung nagtuturo si Jesus, may nahihil, may nung nag-i-start deliver, or if you teach, if you the command of the Lord. Ano po, when I started deliverance ministry, meron pa nagsabi sa akin, hindi daw ako nag-enroll ng exorcism. Sabi ko, hindi naman ako pare. Ako mag-enroll doon. Sabi ko, ginagawa ko nga, hindi niya nga magawa eh. Diba? Yung ginagawa niya, magbabasa siya ng pamphlet na may Latin-Latin eh. Sa akin, wala nang kodigo eh. Diba? Let the Holy Spirit do the work of Him. Walang kodigo, walang Latin-Latin words. Diba? Full authority. Diba? Sabi po ng Acts chapter 18 verse 26, he began to speak boldly in the synagogue,
But when Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Imagine nyo po, no mga time na yan, may isang tao po dyan na nagpipreach po doon sa synagogue. Ngayon narinig po siya ni Priscilla at ni Aquila. Yung dalawa pong yun, sila po ay mga minister ng Panginoon. Sila po, si Priscilla at si Aquila, sila po ay minister ni Lord. Nagigets po ninyo? At nung narinig nila na may nagmi-minister doon, na minister ng Panginoon, in-invite nila sa bahay nila, nagpalakasan at in-explain nila kung paano po nila or paano po mas magagawa ng taong yun yung pinapagawa ni Lord. Nagigets po ninyo? And alam nyo, kaya po sa WTJR, may sinasabi akong tulungan system. It is because I want you to practice what the book of Acts has given to us. Ang sinabi ng book of Acts, hindi natin i-turn down yung mga taong may desire to preach and to walk in their calling. Tulungan mo sila, i-explain mo mabuti. Kung ang tingin mo ang prophetic nitong tao na to, tagilid, i-explain mo mabuti para maging right ang alignment ng prophecy niya. Kung hindi po niya masyado maintindihan yung healing, pero doon naman siya talaga tinawag ni Lord, huwag niyong i-turn down. Hindi po yung hahanapan natin ng ibang calling. Ano po, turuan mo about healing. Yun nga lang ang problema, pag nagmamagaling ka, hindi mo rin maituturo yung tama. Are you learning, people of God? Hallelujah, Jesus. Imagine po, may nakita itong si Priscilla at Aquila na taong nagpipreach doon sa synagogue. At ang ginawa po nila pagkatapos mag-preach, hindi nila ginaya yung ginawa ng mga Pariseo. At hindi rin nila ginagawa yung maraming ginagawa ng mga tao ngayon. Or ng mga so-called knowledgeable in sound doctrine na pinapahiya, kinokondem, pag hindi magkapareho ng paniniwala. They don't explain. Nagigets po natin? Are you guys learning? Ano po? Kaya pansinin nyo, yung mga reliable people na may alam ng sound doctrine, hindi ka po nila pipigilan kung ano po ang pinapagawa ni Lord. Grow or to draw your limit for you to be able to stand the ground of what God has given on you. Para mas lalo kang matuto. Diba? How many of you ang sinabihan ko na, oy, tigil-tigilan mo na yung kapaprophesy mong yan, hindi yan totoo. Wala akong sinabihan ganun sa inyo, guys. Anong sinabi ko? There is something that you need to fix in the prophecy of yours. May kailangan tayong ayusin dyan. Just allow me for a moment. Hayaan mo akong ma-figure out kung anong roots niyan at kung bakit ganyan yung prophetic mo, ba't hindi mo siya nakikita clearly, ba't hindi mo siya alam na ganito, ba't hindi mo ganito. And allow me. Diba? I was remembered the last time. Naalala ko po nung nakaraan, nagpe-pray din pala si Nanay Grace. Magta-type na ako eh. Magta-type na ako dun sa chat ko kay Ninang Danay eh. Tapos bigla akong sinendan niya ng prophetic vision na binigay ni Nanay Grace. And that is exactly, tama yun. Sharp yung vision na yun. Kasi sabi ko, may nauna na sa akin, Lord, ang bilis siya mag-type. Kasi yung ginawa ko, tinapos ko muna yung prayer ko after ibigay yung vision. Kasi hindi naman ako makalimutin. When the Lord speaks to me, naalala ko yun. Pero pag nasabi ko na, hindi ko na maalala. Kaya nung moment na yun, ang reply ko kay Ninang Dana nun, haha, alam mo ka ako Ninang, yan din yung sasabihin ko sa iyo eh, pero sa ibang senaryo ko naman to nakita. Ito yung nakita ko. You see, people of God. Eh kung itong mga to, hindi sila totoong nakinig at hindi sila po totoong nag-submit or nagpasakop doon sa kanilang baka hanggang ngayon hindi pa rin nila maintindihan yung kanilang mga nakikita. Hindi pa rin nila ma-figure out kung ito ba'y dapat nang sabihin, hindi pa dapat sabihin, or next time na. Because the Lord is not completed to speak. Sometimes kasi putol-putol yan eh. Merong ang binigay na vision ni Lord,
Pero next month siya pa ibibigay yung kasunod kasi hindi pa naman ito yung panahon. Binigyan ka lang niya ng glimpse. Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin. I was remember in the year 2023, December, the Lord says to me, may papagawa ako sa iyo, but leader mo magiging kalaban mo. And you know what? It happens 2025. 2024. After a year, the Lord confirms it. Pero hindi ko siya nakakalimutan. Tandang-tanda ko pa yun. I was remember in the year 2022, if I'm not mistaken, somebody prophesied to me, a young woman of God, not a pastor, not a minister, not an intercessor, just a servant of the Lord in a Bible study. Sabi niya sa akin, Pastor Carl, the Lord is saying to me, na pupunuin niya ng instrument yung church ninyo. Lahat ng mga bakanting upuan doon sa church ninyo, lahat yun ay pupunuin ng Panginoon ng mga tao. Time will come. Be excited. Sabi ko, ha? Pupunuin yung mga instrument. Sabi ko, kompleto na instrument ng church namin that time. Pero hindi pala yung para doon. What she says is WTJR. May isang taong pumunta sa amin before. Ang sabi niya sa akin, Pastor Carl, the Lord is showing me a building. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng building, but I am telling you that there is a building. Sabi ko, okay. Excited ako nun. Sabi ko, para sa church yung building. And it happens. Nasa WTJR na ako. And one moment, Prophet Nehemiah chatted me. Sabi niya nun, Apostle Carl, be prepared. At the Lord shows me about this building. Sabi ko, pang WTJR din? Akala ko pang dati yun. Di ba? He confirmed. Pero wala kaming pag-uusap about dyan. Hindi ko nga nakwento yung building na yan. Di ba? Ganun mag-confirm si Lord. Hindi mo kailangan itanong, oy, anong confirmation, Prophet? Prophet, meron kasing word sa akin si Lord. Anong confirmation? Diba? The Lord will lead you, the right people, to confirm it. Imagine, nung tinawag ng Panginoon si Paul, sinong pumunta doon? Hindi po ba't si Ananias? Siyang kinausap ng Panginoon to go to Paul at alisin yung mga scales sa kanyang mga mata. Noong time na tinawag ng Panginoon si Samuel, sino yung present doon? Si Eli. Bakit wala bang ibang tao doon? Pwede namang may iba eh. You see, people of God? Because God's timing is perfect. Noong time po na nagtago po yung mga propeta, noong time na si King Ahab po ay pinapapatay niya mo yung mga prophet, pinapapatay ni Jezebel. Alam niyo ho ba na nandoon si Obadiah? Siya po ay parte ng konseho ni King Ahab at ni Queen Jezebel. Nasa government siya noon, pero siya po yung nagbibigay ng pagkain doon sa isang taong. Diba? Imagine niyo yun. Nandun na si ang propeta nakahay doon. Obadiah, nung panahon na yun, ni Elijah, na-witness niya kung ano yung mga bagay na-witness niya kung ano yung bagay na ginawa ng Panginoon kay Elijah. But that is not the time of Obadiah, no mga moment na yan. Pero inalaw na ng Panginoon. Because the Lord will lead you to the people of your purpose. Kaya nga po kapag nagpe-pray ako lagi, sabi ko, Lord, let the people of my purpose to me. Dali mo yung mga tao ng purpose ng buhay ko, Panginoon. Yung purpose, Lord, kung bakit ako naging pastor, alam ko may mga tupak kang nilagay sa akin. Lord, ano yung purpose? Bakit ako naging minister? Bakit ako naging apostle? Lord, alam ko may purpose ka. Hindi naman ako pupunta dito kung ako ay pang dito lamang sa church namin. God will make a way when there seems to be no way. Diba? Tingnan niyo po. Bakit kaya si Elijah ay doon pa sa Serapat napunta? Pwede naman sa ibang bayan siya lumabas. Pero ba't sa Serapat pa kaya siya napunta? Kasi dinala siya ng Panginoon doon sa purpose niya. Kaya kapatid, alam niyo, kapag masyado tayong advanced at naiinip tayo, hallelujah, Jesus.
We are not a reliable people. Ang gusto ng Panginoon, hindi yung paladesisyon. Lord, yung palasunod sa kung ano yung nais niya. Diba? O akalain mo? I was remember the time of Kuya Brian. Nung una siya nagsimula dito. Nakita raw niya ako noon ng August 30 doon sa UBCP. Hallelujah, Jesus. Ano po? Sabi niya noon, nakita ko na si Pastor Carl, minessage niya pala ako. Sabi niya, Pas, gusto ko lang pumunta sa church niyo. Sabi ko, sige, you're welcome. Pagpunta niya doon, may word pala sa kanya si Prophet Nehemiah. Kasi nagjo-join na pala siya sa live ni Prophet Nehemiah that time. Sabi daw ni Kuya Nehemiah, lakaran mo kung ano ang nilakaran ng Panginoon. Tapos nung napunta na daw siya sa ministry, naglalakad daw siya doon sa may sukat, sa may footbridge, di ang taas nun, no? Naglalakad daw siya doon, may parang meron daw lata doon or meron pit battle, sinipa niya. Tapos daw, na-realize niya na yung pangalan daw ng church, Walking the Jesus Road. So pag tinagalog daw yun, di ba? Kung ano pa rin yung sinabi ni Kuya Nehemiah, lakaran mo yung daan ni Jesus, yung dinaanan ni Jesus. Yung parang yun, walk in the Jesus Road. Yun yung daan ni Jesus, lakaran ko. Oh, may imagine nyo ngayon, ano po, kung ilang taon na po ang WTJR, yun na rin po yung years na kasama natin si Kuya Brian sa paglilingkod kay Lord. And is still counting. You see, people of God? So this person is led by the Lord to me and he is reliable. Kaya nga nasa eldership sila ngayon because they are reliable. Si Ate Lindsay, alam niyo ho ba yung story ni Ate Lindsay before? Diba? Si Ate Lindsay, takot yan dati sa mga multo. Takot nga yung umakyat sa taas ng bahay nila Diba? Kasi daw may nakikita daw siya doon mga unwelcome na mga nilalang. Pero tinawag siya ni Lord as prophet. Diba? O ngayon, denied natin. Diba? In-speak natin sa kanya kung paano niya mas lalo makikita. In-explain natin sa kanya yung way kung paano niya mas maiintindihan si Lord. O ngayon, kaya niya mag-stand. Even, mas bata pa siya sa inyo. But she is capable in the eldership position in this ministry. Kaya nga tawag doon ni Kuya Yo, senior. My senior prophet. Pero pag tinignan mo yung edad, mas matanda pa si Kuya Yo. Pero ino-honor niya yun. Kasi when it comes to prophecy, yun yung nauna kaysa sa kanya. Pero alam kasi nila yung mga purposes nila kung para saan sila nilagay ni Lord. Diba? Kaya hindi sila nagpapagaling, hindi sila nagkukompetensya. They are reliable. Ano po? To teach others. Hallelujah, Jesus. So nawa po ay natuto po kayo about sound doctrine. Okay? A sound doctrine, hallelujah. So number 1, a sound doctrine is not about head knowledge, but implemented. A sound doctrine is not just heard, but it is practiced. A sound doctrine is for reliable people, not for all people. Kasi hindi lahat po ng tao may alam ng doctrine sa ito ay gagamitin nila sa rights. Kaya nga sabi ng Bible doon, entrust to reliable people. Hanapin ninyo yung katiwa-tiwala. So pag hindi katiwa-tiwala, ay huwag na pagkatiwalaan. Hallelujah, Jesus. So let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity na amin pong naintindihan at amin pong natutunan yung about sa sound doctrine, Panginoon. Lord, na ang sound doctrines po pala ay hindi po dahil lang alam lang namin yung doktrina, alam lang namin yung study. Ito po pala ay full practice ng aming napag-aralan, ng aming knowledge, Panginoon. Hindi pala sapat na may knowledge lang kami, dapat pala may application or implementation of the knowledge that we have. Na Lord, salamat, Panginoon, na hindi lang pala namin ito papakinggan sa mga pastor namin at sa mga bishop at sa mga nagtuturo sa amin. Kailangan pala namin i-practice yun, Panginoon.
Lord, na hindi lang pala ito para sa lahat. It is for the reliable people, Lord. Because not all people who have this ay gagamitin nila sa tama, Panginoon. Kaya Lord, patuloy mo kaming i-correct, patuloy mo kaming ayusin, patuloy mo kaming itama, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang pagkilos mo, ang pagsama mo sa buhay ng bawat isa sa kanila. Lord, pagpalain niyo po sila, Panginoon, 10 ng kanilang mga pamilya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, let the seeds grow upon them, Lord. Yes, Lord. In Jesus' name, amen and amen.